Mama, natatakot ako. May aswang po sa labas. Ayan ka na naman. Ginising mo lang ako para sa ganyang bagay. Buksan mo ang pinto. Ayoko, Mama. Bubuksan mo o papaluin kita? Aswang! Aswang! Masaya na naman si Erma dahil sa wakas ay nakahirit na naman siya ng pera sa kanyang lihim na kasintahan. Lulong na ang babae sa pagsusugal. Maging ang nag-iisa nitong anak na si Esang ay napapabayaan na. Palibhasa na sa ibang bansa ang padre de pamilya. Mama, nagugutom na po ako. Pahingi po akong pera. Bibili po ako ng pagkain. Pagmamakaawa ng bata sa kanyang ina. Ngunit tiningnan lang ng babae ang bata. Tumigil ka nga. Doon ka manghingi sa tatay mong nasa abroad. Ang tagal-tagal magpadala. Iritadong wika ni Erma. Sige na po, Mama. Hindi pa ako kumakain eh. Pag-uulit ng bata. Kulit mo naman oh. Eto, 5 piso. Bahala ka na sa buhay mo. Napaiyak na lamang ang batang si Esang habang siya ay nakaupo sa harapan ng kanilang bahay. Sa murang edad ay naiintindihan na ng bata ang kanyang sitwasyon. Maagang nahubog ang utak ng bata sa mga problema, kung kaya't tila matanda na rin ito kung mag-isip. Ginabi na ng uwi si Erma sa kanilang bahay. Gising pa ang bata na naghihintay sa kanya, ngunit sa halip na yakapin man lang ang bata, ay tinulak niya pa ito. Ihanda mo nga ako ng tubig, nauuhaw ako, sabi ni Erma sa anak. Mama, huwag po kayong umalis. Nakakatakot po dito. Wika ng bata na bakas ang pagkabahala sa muka. Iritadong tumingin si Erma kay Esang. Anong natatakot pinagsasabi mo dyan? Kasi ma, pagkaganto pong oras, may naririnig po ako sa bubong. Wika ng bata. Tigilan mo ako ah. Talo ako sa sugal. Pag ako nainis sa'yo, makakatikim ka. Ngunit napahinto na lamang si Erma nang may marinig silang kaluskos sa kanilang bubong. Mama, yan yung ginasabi ko sa'yo. Pagsumbong ng bata. Halika nga rito. Halika. Ngunit sa kanyang paglapit ay piningot lamang siya ni Erma. Ayan ang napapala mo. Kung ano-ano ang nakikita at naririnig mo eh. Kunin mo na ang tubig ko. Mas lalo tuloy natakot ang bata dahil pakiramdam nito ay wala siyang kakampi sa bahay nila. Ito na po. Yung naririnig mo na yan, pusa lang yan ha. Kaya huwag mo na akong iistorbohin sa bagay na yan kasi wala akong panahon sa ganyan. Kailangan ko ng pera, naiintindihan mo? Humampas pa ng isang beses si Erma dahil sa inis niya sa anak. Tumango na lamang ang kawawang bata. Wala na itong nagawa, kundi pagmasdang pumasok ang nanay niya sa sarili nitong kwarto. Panibagong takot na naman ang naramdaman ng bata sa mga oras na iyon. Sa sala kasi siya natutulog, gawa ng napakaarte ng kanyang ina. Nagsaklob siya ng kumot sa kapumikit sa pagbabaka sakaling makakatulog. Ngunit ilang minuto lamang ay muling bumalik ang mga kaluskos. Sa ilang araw nang may ganun sa kanilang bubungan, napansin ng bata na tila laging nasa tapat iyon ng kanilang higaan. Mama! Sigaw ni Esang. Ngunit isang malakas at galit na boses lamang ang kanyang narinig. Manahimik ka! Natutulog na ako! Nanahimik na lamang ang bata. Tiniis niya ang mga kakaibang tunog na nagmula sa labas. Maya-maya pa ay narinig ng bata na may kumakatok. Wala naman itong naririnig na sumasagot. Kaya hindi ito nagtangkang buksan ang pinto. Palakas ng palakas ang katok hanggang sa dumating na nga sa puntong umaalog na ang kanilang pintuan. Dahil sa labis na takot ay naihina ang bata sa salawal. Tumakbo na lamang ito sa loob ng banyo at doon nagkulong hanggang sa sumapit na ang umaga.
Kinaumagahan ay inutusan agad ni Erma ang anak na si Esang na maglinis ng bahay. Iyon kasi ang itinakdang araw sa pagbisita ng kanyang kasintahan na nakilala niya lang sa kasino. Linisin mo ang bahay natin dahil may darating akong bisita. Bilisan mo, bibili lang ako ng lulutuin. Masungit na wika ni Erma. Lalaki ba yung bisita mo, Ma? Tanong ni Esang. Wala ka nang pakialam. Ang gusto ko lang, huwag kang maingay sa tatay mo. Kasi kapag nalaman niya ito, papalayasin na kita. Pananakot ng babae sa bata. Sinunod ng bata ang paglilinis na ginusto ni Erma. Mga bandang 12:00 naman ng tanghali ay natapos na ring magluto ang babae. Ngunit lumipas na ang ilang oras ay wala pa rin ang bisita ni Erma. Visit ka, Diego. 6:00 na. Wika ni Erma sa sarili habang hindi mapakali sa harapan ng pinto. Nabuburyo na ang babae sa paghihintay. Pero natuwa na lamang ito nang matanaw na ang lalaking hinihintay. Diego! Nang makalapit ang lalaki ay biglang nakaramdam ng takot ang bata. Hindi maintindihan ng batang si Esang kung bakit tila kilala niya ang presensya ng lalaki. Sa takot ng bata ay pumasok na lang siya sa kwarto ng kanyang ina. Nandoon lamang siya hanggang sa mag-umpisa ng mag-inuman ang dalawa. Paminsan-minsan ay tumitingin ang lalaki kay Esang, bagay na mas lalong nagpapakaba sa kanya. Namumula kasi ang mata ng lalaki. Sino kaya siya? Bakit kasama siya ni Mama? Tapos bakit siya nakatingin sa akin? Nakakatakot siya Bulong na lamang ni Esang sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras ay nalasing na rin ang babae. Buhay na buhay naman si Diego. Tila ba hindi ito nalalasing kahit na nakailang bote na sila ng alak. Ikaw, Esang, siya na ang bago mong tatay. Pautal-utal na sabi ni Erma dahil sa kalasingan. Inalalayan ito ng lalaki na makahiga, habang si Esang naman ay nakatingin lang sa kanila. Lumabas ng kwarto ang lalaki. Sakto naman na nasasala si Esang. Napansin niya na tila nagbago ang kulay ng mata ni Diego. Ngumiti pa ang lalaki sa bata. Sa takot ni Esang ay tumakbo na lang siya ulit sa kanilang banyo. Sinilip niya sa pinto ang lalaki at nakangiti pa rin ito sa kanya. Pag-alis ng lalaki ay agad na pinuntahan ni Esang ang kanyang ina. Napansin ni Esang na tila ba may mga sugat ang kanyang nanay sa braso. Yun bang parang may kukong bumabaon o sumadsad sa balat ng babae. Sinarado na agad ni Esang ang kanilang pinto at mga bintana. Sinimula na rin niyang iligpit ang mga kalat ng kanyang nanay sa sala. Habang naglilinis sa Esang ay may narinig siyang sumitsit. Hindi malaman ng bata kung saan iyon nagmumula. Sino yan? Tanong ni Esang, ngunit walang tumugon sa kanya. Nang mapadako ang kanyang mga mata sa bintanang salamin, ay nagulat ang bata nang may nakita siya roon. May tao roon na tila nanunood sa ginagawa niya. Dahil sa labis na kuryosidad ng bata, ay naisipan nitong sumilip sa labas. Binuksan nito ang pinto. Pagtingin niya sa kinaroonan ng kanilang bintana, nakita niya ang isang lalaki na kulubot ang mukha. Mahahaba ang tenga at mahahaba rin ang kuko. Aswang! Napalakas ang pagkasabi ng bata, kung kaya't napalingon sa kanya ang lalaki. Dali-daling tumakbo ang bata papasok sa kanilang bahay. Sa taranta niya ay nakalimutan niyang isarado ang pinto sa sala. Pumunta na lamang siya sa kwarto ng nanay na si Erma. Mama! Mama! Sigaw ng batang si Esang sa lasing na nanay. Mama, may aswang po! Papasok po siya sa bahay! Dahil sa lakas ng boses niya at sa paulit-ulit na pagtapik sa ina, naalimpungatan ang babae. Visit ka naman Ano bang ginagawa mo? Natutulog na ako Mama, natatakot ako.
May aswang po sa labas. Ayan ka na naman. Ginising mo lang ako para sa ganyang bagay. Inis na sabi ni Erma. Napalingon na lang ang mag-ina sa pintuan nang biglang may kumakatok na. Buksan mo ang pinto, utos ni Erma. Ayoko, Mama. Bubuksan mo o papaluin kita. Lasing ang kanyang ina. Alam ng bata na mabigat ang kamay nito. Kung kaya't sinunod na lamang niya ang utos. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang pihitin ang doorknob. Pagbukas ng pinto ay bumungad si Diego. Nakangiti ito kay Esang. Ang mga ngiting iyon ang nagdulot ng labis na takot para sa bata. Gumilid lamang si Esang at hinayaan makapasok ang lalaki. Diego naman, akala ko uuwi ka na. Lalong kinabahan si Esang nang mapansin ang suot ng lalaki. Ganon na ganon din kasi ang suot na nakita niya sa aswang. Sa takot ng bata ay dali-dali itong tumakbo palabas ng bahay. Aswang! Aswang! Sigaw ni Esang habang tumatakbo. Noong mga sandaling iyon ay hindi alam ng bata kung saan siya pupunta. Tulog na ang mga kalaro niya, kung kaya't wala siyang mapupuntahan. At pagkalipas lamang ng halos 10 minutong paglalakad, mayroon siyang nararamdaman na tila ba may sumusunod sa kanya. Paglingon ni Esang sa likuran ay may nakita siyang lalaking nakatayo sa gilid ng poste. Tumakbo na lamang ang bata sa unang bahay na nakita niya. Kinatok-katok niya ang pinto hanggang sa may magbukas na nito. Ngunit napaupo na lamang ang bata sa kinaupuan nang makita na si Diego ang nagbukas ng pintuan. Nanginginig ang bata dahil sa takot, lalo na kapag nakikita niya ang kakaibang ngiti sa kanya ng lalaki. Mabuti na lamang ay may dumaan na tricycle. Tulungan niyo po ako. Ginahabol po ako ng aswang. Wika ng bata. Laking pasalamat ng bata dahil sa pagsulpot ng tricycle. Para sa kanya ay hulog ng langit iyon. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakauwi na rin ang bata. Tulog na tulog ang kanyang ina. Nakahinga ng maluwag si Esang nang masigurong walang nangyari kay Erma. Kahit na hindi siya tinuturing na anak, nanay pa rin ang tingin niya sa kanyang ina. Pagsapit ng umaga ay nakakarinig na agad ang mag-ina ng tsismisan sa labas. Naiirita ang babaeng si Erma, kung kaya't inutusan niya si Esang na alamin ang pinag-uusapan ng mga tsismosa. Agad na nakabalik ang bata, namumutla dahil sa kanyang mga narinig. Anong pinag-uusapan nila? Ako ba? Tanong ni Erma. Umiling lamang ang bata. Mama, nakita nila ang aswang kagabi? Totoo po yung ginasabi ko, Ma. Wika ni Esang. Ginagalit mo talaga ako. Ang sabi ko, alamin mo kung ano ang pinag-usapan nila. Hindi gumawa ng sarili mong kwento. Pagdating nila sa mga nag-uusap ay napahinto si Erma sa kanyang mga narinig. Hindi ba ako nagsisiwaling? Tanong mo sa kanila. May aswang kaya sa gagabi? Ginahabol po ako. Hindi makapagsalita si Erma. Tila napahiya ito sa kanyang sarili. Kaya pumasok na lamang sila ulit sa kanilang bahay. Anong itsura ng aswang? Tanong ni Erma na nakatuon lamang ang atensyon sa kinakain. Mahaba po yung tengat at ilong. Tapos kulubot po yung mukha po. Parang kilala ko po siya eh. Itinigil ni Erma ang pagngunguya at nag-angat ng tingin. Ayusin mo yung sasabihin mo. Sino nga, aber? Nagdadalawang isip ang batang si Esang na sabihin sa kanyang nanay. Pero kahit na ganun, nilakasan na lamang ng bata ang kanyang loob. Mama, si Tito Diego po yung aswang. Sabi ni Esang. Sinisira mo talaga araw ko eh. Tumayo si Erma at kumuha ng lubid. Iginapos nito ang bata sa may papag. Mama, wag! Sigaw ni Esang. Hindi ka na makakanood ng horror sa kabilang bahay. Bahala ka dyan. Galit na sabi ng babae.
Dinampot na nito ang bag sa upuan saka umalis. Umiyak na lamang si Esang dahil sa ginawa ng kanyang ina. Gustuhin man niyang makatakas ay hindi rin naman niya kaya. Inabot na siya ng gabi sa pagkakagapos. Nakaramdam na rin siya ng kanyang gutom, ngunit walang kahit sino ang pwedeng magbigay ng makakain. Lumipas pa ang mga oras, malalim na ang gabi. Maya-maya lang, may nakita na si Esang na lalaki sa labas ng kanilang bahay. Nakabukas lang ang pinto, kung kaya't tanaw na tanaw niya agad. Aswang ka! Sigaw ni Esang nang makitang pumasok na si Diego sa kanilang sala. Nakangiti lamang ang lalaki. Hindi nagtagal ay nagbago rin ang anyo nito. Pumangit ang mukha nito at lumabas ang matatalim at mahahabang kuko nito. Halos lagnatin na si Esang nang makita ng harap-harapan ang pagpalit anyo ni Diego. Tulong! May aswang! Sa sigaw na iyon ni Esang ay may nakarinig sa kanyang mga kapitbahay. Dali-daling rumesponde ang mga residente. Dahilan para mataranta ang aswang na si Diego. Mabilis na lumabas sa kanilang bahay ang aswang. Kinalaga naman ng mga kapitbahay ang pagkakagapos ng kawawang si Esang. Sakto naman nakakarating lang ng babaeng si Erma. Nagtataka sa nangyayari. Mama, aswang si Diego! Galit na sabi ng bata nang sa wakas ay makawala na rin siya sa pagkakagapos. Itigil mo yung bibig mo. Kung ayaw niyo maniwala, tanong niyo po sa mga tao. Aswang po siya. Malakas ang loob ng bata dahil nakapagsumbong na siya sa mga tao. Sasabihin ko yung kay Papa yung ginagawa mo. Pagbabanta ng bata. Wala nang nagawa ang babaeng si Erma, kundi tanggapin ang sinasabi ng bata. Sa nangyaring iyon ay umuwi ang tatay ni Esang mula sa ibang bansa. Pinalayas na si Erma sa bahay nang malaman ang lahat ng kalokohan nito. Samantala, patuloy pa ring pinaghahanap ang lalaking si Diego. Magmula noon, nagmistulang wanted na ang lalaki sa kanilang barangay. Sobrang trauma ang sinapit ng bata. Na sa kanyang murang edad, bangungot agad ang nagmulat sa kanya sa buhay.